Mapagpalang Diyos na aming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo sa biyaya at pagpapala na iyo pong ipinaparanas at ipinagkakaloob. Tulungan mo po na ang iyong tulong at ang iyong pakikisama ang siyang amin pong maging karanasan. Na ang bawat mga kaibigan namin na ngayon po ay inaabot ng tinig na ito ng pangangaral ay patuloy mong kausapin. Patuloy kang mangusap sa kanilang mga puso at patuloy mong maipaunawa ang iyong banal na layunin at kalooban sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po ang aming pong pag-aaral, patuloy kang mangusap at loobin mo na ang iyong presensya ay siyang maging karanasan ng bawat isa. Salamat po, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Ito po ang aming mapagpakumbabang hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, sa atin pong pagbubulay at pag-aaral ng salita ng Diyos, ay atin pong pagbubulayan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Hebreo, purihin ng ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan dito sa aklat ng Santiago, sa Kapitulo 4, ang talata po ay 12. James chapter 4, verse 12. Purihin ng ating Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, Santiago, sa Kapitulo 4, ang talata po ay talatang 12. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Kaya sa Tagalog, ang sabi ng banal na kasulatan, Santiago, sa Kapitulo 4, ang talata po ay 12. Sabi ng salita ng ating Panginoon, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Sa talatang ito, mga kaibigan, ay binigyan po ng diin ni Apostol Santiago kung ano po ang isa sa katangian ng Diyos na siyang sa atin ay lumikha. Ang Diyos ay Diyos na mapagbigay. Purihin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay Diyos na mapagbigay. Kaya nga po ang isa sa kanyang mga titulo sa lumang tipan ay Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Ibig sabihin po, the God that provides. Ang Diyos na naglalaan. At marami pong mga bagay na ipinaglaan sa atin ang Panginoon. Pangunahin ay ang buhay na ating taglay. Ito ay galing sa Diyos. Ito ay ipinahiram sa atin ng Diyos. At kung ito po ay ipinahiram sa atin ng Diyos, nangangahulugan, ito ay nagmula sa Panginoon. Purihin ng ating Panginoon, maging ang lakas na ating taglay, yan po ay galing sa Diyos. Maaaring sabihin at maging katwiran ng iba, malakas ako ay nakakagawa ng aking mga gawain sapagkat ako'y nag-e-exercise. Malakas ako sapagkat ako ay health conscious. Inaalagaan ko ang aking katawan. Nag-e-exercise ako ay nagda-diet ako ng tamang diet. Pwedeng yan po ang ating maging katwiran. Pwedeng yan po yung ating maging dahilan. Subalit mga minamahal at mga kaibigan, ano man po ang masasabi natin na dahilan kung bakit tayo ngayon ay may buhay at may lakas, hindi po mawawala ang bahagi ng Diyos. At bukod sa buhay at kalakasan na ating taglay, mga minamahal, ang Diyos din ang siyang sa atin ay naglalaan ng ating mga pangangailangan. Ang Diyos din ang naglalaan ng ating mga pangangailangan.
Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Sa aklat ng Mateo, sa kapitulo 6, ang talata po ay 33. Matthew chapter 6, verse 33. O verse 32. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam ng Diyos ang bawat ating mga pangangailangan. Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay na siyang sa atin ay makapagbibigay ng ating mga pangangailangan. Purihin ang ating Panginoon. At ang ganitong kalagayan, mga minamahal, ay hindi natin pwedeng pasubalian. Hindi natin maaaring sabihin na ito po ay hindi totoo. Diba? Purihin ang ating Panginoon. At bukod sa ganitong kalagayan, bukod sa ating kalakasan, bukod sa ating buhay, bukod sa ating mga pangangailangan, ang isa pa sa mga bagay na inilaan at ibinigay ng Diyos, mga kaibigan, ay ang kanyang mga utos. Kaya ano ang sabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat? Doon sa Santiago, sa kapitulo 4, ang talata ay talatang 12. James chapter 4, verse 12. Sabi dito, iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung meron man po tayong mga bagay na sinusunod ngayon, ito po ay dahil merong nagbigay ng utos, nagbigay ng batas. At huwag po nating ipagkamali na ang mga bagay na iniuutos ng Diyos, yung mga bagay na ibinigay ng Diyos na mga salita at mga paalaala, mga instruction at guidelines, yan po ay ibinigay para tayo'y pahirapan. Huwag po nating ipagkamali, mga kaibigan. Sapagkat yung mga bagay na yan po ay ipinagkaloob ng Diyos, ibinigay ng Diyos para tayo po ay magabayan. Para tayo ay maturuan. Para tayo ay malaman natin kung ano yung dapat nating gawin. Malaman natin kung ano yung mga bagay na gusto at nais ng Diyos. Sapagkat mga minamahal, tulad po ng aking madalas na nababanggit, sa panahong tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, ang buhay na ating taglay, kung bakit ito ay ating taglay ngayon, ay dahil mayroong layunin at mayroong dahilan. May dahilan yung buhay na ipinahiram sa atin ng Diyos. May dahilan yan kung bakit ka buhay ngayon. May layunin ang Diyos sa buhay mo kung bakit ka ngayon naririyan. Purihin ang ating Panginoon. At ang layunin ng Diyos kung bakit ikaw ay binigyan niya ng buhay, sabi ni Propeta Isaias, upang ikaw ay makapagluwalhati sa Diyos. Basahin po natin yan. Sabi sa Isaias, sa kapitulo 43, ang talata po ay 7. Isaiah chapter 43, verse 7. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inayuan, oo, yaong aking ginawa. Kaya yung buhay na taglay natin, yung lakas na taglay natin, yung mga bagay na ating tinatangkilik, ibig sabihin yung mga bagay na pag-aari natin, kung bakit po yan ay ipinagkaloob ng Diyos upang ating pong magamit para maluwalhati ang Diyos. Para ating pong magawa kung anuman ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Sapagkat kung tayo po ay may mga tungkulin sa ating iba't ibang tao sa ating buhay, sa ating magulang,
sa ating mga anak, sa ating mga boss, kung tayo po ay may trabaho at nag-oopisina, o kung tayo po ay namamasukan, kung tayo ay may iba't ibang mga tungkulin sa kanila. Huwag po nating kalilimutan na tayo rin po ay mayroong tungkulin na tinanggap sa Diyos. Ang magulang sa anak, may tungkulin yan. Tungkulin ng magulang sa anak na alagaan, turuan, pakainin, palakihin ng maayos ang kanyang anak. Hindi pwede na ang isang magulang ay magkakaroon ng anak at ito'y kanyang pababayaan lang. At ang magiging tingin ng tao doon sa magulang na yun ay mabuti. Bakit? Sapagkat hindi matuwid sa isang magulang na nagkaroon ng anak na pabayaan ang kanyang anak. Dahil tungkulin nga ng magulang na alagaan, arugain, palakihin ng maayos ang kanyang anak. Pag yun ay hindi niya ginampanan, kapag yun ay hindi niya ginawa, ibig sabihin ang tawag sa kanya, irresponsableng magulang. Gayon din sa mga mag-aaral at sa guro. Ang mag-aaral o ang estudyante, may tungkulin yan sa kanyang guro. Ano yun? Na yung ipinapagawa ng guro ay kanyang gawin. Diba? Kaya nga ang teacher, meron ding tungkulin sa kanyang estudyante. Ano naman yun? Na magturo ng mabuti upang yung kanyang itinuturo maintindihan ng estudyante. Meron tayong iba't ibang mga tungkulin, gampanin sa buhay nating ito. Ang padre de pamilya, ganun din, di ba? Nagtatrabaho siya para sa kanyang pamilya. Kaya tayo mga minamahal, meron tayong tungkulin sa ating kapwa. Pero wag po nating kalilimutan na tayo rin po ay merong tungkulin sa Diyos. Meron din po tayong tinanggap na tungkulin sa Diyos. Huwag po natin niyang kalilimutan. Bakit po? Sapagkat marami ngayon, mga minamahal at mga kaibigan, hindi naman po natin nilalahat. Subalit maraming mga tao sa ating panahon ngayon ay nakakalimot at hindi na po nila naaalala yung tungkulin ito na kanilang tinanggap mula sa Diyos. Brother, ano ba yung tungkulin ng tao o ano ba ang tungkulin ng tao sa Diyos? Basahin po natin. Sabi po dito sa aklat ng Ecclesiastes, sa Kapitulo 12, ang talata po ay 13. Sabi ng banal na kasulatan, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Purihin ang ating Panginoon. Kaya malinaw, mga kaibigan, na ang pangunahing tungkulin na tinanggap natin mula sa Diyos ay upang tayo'y sumunod, tumalima, gawin ang kanyang mga utos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tulad po ng aking nabanggit kanina, ang isa sa mga bagay na saganang ibinigay ng Diyos sa tao ay ang kanyang mga utos. Kaya kung atin pong babasahin ang unang 5 libro o 5 aklat ng banal na kasulatan, ang tinatawag na Pentateuch, diyan po natin mababasa ang maraming mga biling, utos ng Diyos. At ang pangunahin nga po dyan ay yung binabanggit sa aklat ng Exodus sa chapter 20. Yun yung tinatawag na 10 utos ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay lumabas sa simbahan, meron po tayong makikita doon ang 10 utos ng Diyos. Hindi po ba? At yan mga minamahal ay gabay upang tayo po ay maturuan. Upang atin pong magawa, malakaran kung anuman ang nais ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Pero, mga kaibigan at mga minamahal, bagaman ang Diyos ay sagana sa pagpapaalaala
Bagaman ang Diyos ay sagana sa maraming paraan upang tayo po ay maturuan, mapaalalahanan, upang atin pong magawa ang mga bagay na nais ng ating Panginoon. Subalit ang nakakalungkot, madalas tayo po ay nasusumpungang lumalabag dito. Madalas, mga kaibigan, na yung utos at nais ng Diyos ay ating pong nalalabag, nasusuway. Ibig sabihin, hindi po natin nagagawa, hindi natin natutupad. At kung tutuusin, sa ating kalagayan bilang tao, talagang mahirap. Mahirap na atin pong matupad at masunod ang lahat ng mga utos ng Diyos. Dahil tayo nga po ay kapos. Dahil tayo po ay hindi naman perpekto. Kaya nga ang sabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat, Santiago Kapitulo 2, ang talata ay 10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya ito ay binanggit ni Apostol Pablo o ni Apostol Santiago. Ang sabi niya, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, ibig sabihin lahat ng mga utos, subalit, natitisod sa isa, ibig sabihin hindi niya nagagawa yung isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Kaya kung tayo man po nakakaganap ng utos ng Diyos, sabihin natin, sa 10, nagaganap natin ay 9, parang okay na, di ba? Medyo perfect na yon. Medyo kung yun ay score sa seed work, medyo okay na yon. Malapit-lapit na maging perfect yon, di ba? Pero, mga minamahal, ang pamantayan, kung ang pagbabasihan ay ang pagsunod sa utos ng Diyos, kapag ikaw ay kulang o hindi mo nagagawa kahit isa man lang, yung iyong mga nagagawa, lahat ng iyong mga natutupad, nababaliwala. Nawawala ng kabuluhan. Ganyan pala kahigpit ang pagsunod at pagtalima sa utos ng Diyos. Kaya maaaring sabihin ng iba, brother, napakahirap naman pala. Napakahirap naman pala na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Napakahirap naman pala na ikaw ay tumalima at sumunod sa utos ng Diyos. Mga minamahal, kung titignan po natin, para talagang mahirap. Hindi parang, talagang mahirap. Pero mga kaibigan at mga minamahal, ating unawain na ang paglilingkod at ang pagsunod sa utos ng Diyos, meron po kasing hinihingi na pamantayan. Merong hinihingi na pamantayan. Na bago ka o bago mo magawa yung bagay na iniuutos ng Diyos, kinakailangan magkaroon ka ng isang bagay na iyo dapat matanggap. At ano po yun? Yun po ay tinatawag na pananampalataya. Faith sa English. Dapat pala ang isang tao, kung nais niya na siya ay makagawa ng paglilingkod sa Diyos, o ang isang tao bago makagawa ng paglilingkod sa Diyos, dapat siya muna'y masumpungan na tumanggap ng pananampalataya sa Diyos. Dapat maniwala muna siya na mayroong Diyos. Sapagkat mga minamahal at mga kaibigan, ang paalaala ng aklat ng Hebreo sa Kapitulo 11, ang talata ay 6. Kapag ang isang tao ay walang pananampalataya, siya'y hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Kapag ang isang tao ay walang pananampalataya, siya po ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Yan ang binabanggit dito sa aklat ng Hebreo, sa Kapitulo 11, ang talata po ay 6. Hebrews chapter 11, verse 6. Sabi ng salita ng ating Panginoon, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya.
Bakit? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kaya, ang logic diyan, mga minamahal, ganito. Paano mo malalapitan ang isang taong hindi mo naman pinapaniwalaan? Hindi po ba? Ikaw nahihingi ng tulong sa isang tao pero hindi ka naniniwala o ikaw na nangangailangan ng tulong. Hihingi ka ng tulong pero ang available lang ay yung taong hindi ka naniniwalang matutulungan ka. Lalapitan mo ba? Hindi. Bakit? Wala kang paniwala na makatutulong sa iyo yun eh. Hindi po ba? Sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, ang isang tao yung makagagawa ng paglilingkod sa Diyos, matutupad niya yung mga bagay na iniuutos, nais ng Diyos, kung siya po, una, pangunahin, ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Sapagkat kapag ikaw ay nananampalataya o naniniwala sa mga sinasabi ng salita ng Diyos, anuman yung mga bagay na yan ay iyong matutupad. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi at ang binanggit ng ating Panginoon Yesus, kung ikaw ay mayroong pananampalataya gaya ng butil ng mustasa, ay kaya mong sabihin sa bundok na ito ay sumugba o magpasugba, mahulog sa dagat. Isipin mo yun. Gayon ang ilustrasyon na ginamit ng ating Panginoon. Nangangahulugan na parang mahirap na ikaw ay tumupad, sumunod sa salita at sa utos ng Diyos. Subalit kung ikaw ay tumanggap ng pananampalataya, yaang ganyang kaisipan ay mawawala. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang iyong magiging panghahawakan, mayroong Diyos na kayang tumulong sa iyo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, maaari maging tanong natin, paano natin matatanggap ang pananampalatayang ito? Kung ang isa palang criteria para ang isang tao ay makagawa ng paglilingkod sa Diyos ay tumanggap o magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Paano ngayon ito matatanggap? Paano niya ito mararanasan? Paano niya ito matatamo? Paano siya magkakaroon? Ito ba ay nabibili sa supermall o sa supermarket? Hindi po. Wala po tayong mabibili sa mall na pananampalataya of faith. Wala. Bagaman, meron po mga nagtitinda ng damit at nakasulat faith. Pero hindi po yun yung binabanggit ng banal na kasulatan na dapat ating taglayin. Hindi rin naman po ito iniimbento. Hindi rin po ito iniimbento. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya ay merong tiyak na pinagmumulan. At ang pinagmumulan ito, mga minamahal, ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, sa aklat po ng Roma, sa kapitulo 10, ang talata ay 17, at ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yung palang pangangaral ng salita ng Panginoon, ito pala ay paraan upang ang isang tao'y tumanggap ng pananampalataya sa Diyos. Upang ang isang tao'y magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat atin pong muling balik-aralan, mga minamahal, ang isang taong masasabing walang pananampalataya sa Diyos ay tao na itinuturing ng banal na kasulatan na masama. Brother, bakit ganun? Bakit naging kalagayan ng isang taong walang pananampalataya masama? Basahin po natin yan. Sabi dito sa Hebreo, sa kapitulo 3,
Ang talata po ay 12. Hebrews chapter 3, verse 12. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kaya ano ang binanggit ng salita ng ating Panginoon? Ang walang pananampalataya ay may tuturing at itinuturing ng Biblia na masama. Bakit daw? Sapagkat ito pong kawalan ng pananampalataya pala ay naghihiwalay sa Diyos. Yung kawalan ng paniniwala sa Diyos, yung kawalan ng pananampalataya sa Diyos, ito po ay nagdudulot upang ang taong yaon ay mahiwalay, malayo sa Diyos. Basahin po natin yan. Bakit nagiging gayon ang kalagayan ng taong walang paniniwala at pananampalataya sa Diyos? Basahin po natin ang binanggit ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, sa Kapitulo 1, ang talata po ay 28. Sabi ng banal na kasulatan, at palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Ano daw ang sabi ng banal na kasulatan? Yung mga hindi kumilala sa Diyos, yung mga hindi nanampalataya, naniniwala sa Diyos, sila ay ibinigay sa mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Hindi tama, hindi matuwid. Kaya pala binanggit ng banal na kasulatan, ang isang taong walang paniniwala at pananampalataya sa Diyos ay masama sapagkat ang kanyang nagagawa ay mga bagay na hindi matuwid at hindi nararapat sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Kaya mahalaga, mga kaibigan, na ito po ay ating matanggap. Mahalaga na tayo po ay tumanggap o magkaroon ng pananampalataya. Kaya nga po ang pangangaral ng salita ng Diyos, maski sa mga pampublikong lugar, ay isinasagawa. Diba? O biyaya ng Panginoon sa dako pong ito, tayo ay madalas. Hindi man po linggo-linggo, pero madalas tayo po ay inaabot ng pangangaral ng mabuting balita. Pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Ang nais kasi ng Panginoon na ang bawat mga tao ay maabot ng pangangaral ng kanyang mga salita upang ang mga tao'y mapaalalahanan, ma-remind, purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat may kasabihan, ang paalaala ay gamot sa mga taong nakakalimot. Di ba? Maaari kasing sa sobrang abala natin sa buhay na ito, sa atin pong mga gawaing personal, ay atin pong nakakalimutan, meron pala tayong dapat gawin sa Panginoon. Meron po pala tayong dapat na gampanan, tungkulin sa Diyos. Kaya ang naging paraan upang tayo po'y mapaalalahanan ay ang pangangaral ng kanyang mga salita. O purihin ang ating Panginoon. Bakit? Baka kasi kinakailangan natin ng konting kalabit. Anak, baka naman, maalaala mo bukas, araw ng linggo. Araw ko yun. Baka naman. Diba? Ganyan po ang kaisip, ganyan ang nagiging salita na marami ngayon. Baka naman, purihin ang ating Panginoon. Kaya ang salita ng Diyos ay atin pong napapakinggan sa mga pagkakataong ito. Bakit? Ang nais ng Panginoon, tayo po ay mapaalalahanan na matupad, masunod, magawa ang kanyang utos. Mangyari sa atin yung layunin ng buhay o pagpapahiram ng buhay sa atin ng Diyos. Mangyari sa atin yung plano ng Diyos na tayo po ay makapagluwalhati sa Panginoon.
na tayo po ay makagawa ng paglilingkod na katanggap-tanggap sa Diyos. Na atin pong masunod yung mga bagay na nais ng Panginoon. At paano daw po yun mangyayari? Pangunahin, dapat po tayo ay tumanggap ng pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananampalataya, ito ang unang hakbang na atin pong magagawa upang tayo po ay makasunod sa Panginoon. Ito po ang unang hakbang upang tayo po ay makasunod sa Diyos. Bukod dito, mga kaibigan, ang pagtanggap ng pananampalataya sa Diyos, ito po ay mayroong isang dakilang kapakinabangan. Meron pong isang dakilang kapakinabangan kapag ang isang tao ay tumanggap ng pananampalataya sa Diyos. Hindi lamang po siya makapagpapasimulang sumunod sa Diyos, sumunod sa kanyang mga utos, magawa ang mga bagay na nais ng Panginoon. Hindi lamang po yun. Bukod roon, mga kaibigan, sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso sa Kapitulo 2, ang talata po ay 8, ito po ay paraan upang tayo po ay tumanggap ng kaligtasan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya anong sabi sa banal na kasulatan, Ephesians chapter 2, verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Purihin ang ating Panginoon. O kaya ang Diyos gumawa ng madaling paraan para atin pong matanggap ang kaligtasan. Brother, ano naman ang kaligtasang tinutukoy na matatanggap kaakibat o kasama ng pananampalataya? Yung kaligtasang ito, mga minamahal, ay kaligtasan mula po doon sa kapahamakan na dulot ng atin pong madalas na pagsalangsang at pagsuway sa utos ng Diyos. Sapagkat lingid sa ating kaalaman, mga minamahal, yung mga panahon at pagkakataon na tayo po'y nasusumpungang guilty beyond reasonable doubt sa pagsuway at pag-violate, paglabag sa utos ng Panginoon. Ito po ay mayroong kaakibat na kaparusahan. Meron po itong kaakibat na kapahamakan. Yan po ang binabanggit ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Ikalawang Tesalonika, sa Kapitulo 1, ang talata po ay 18. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 to 9. Na maghihiganti sa hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ito po, mga minamahal at mga kaibigan, ay paraan upang tayo ay maalis sa ganitong kalagayan. Yung pagtanggap ng pananampalataya at pagtanggap ng kaligtasan bunga ng ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos ay paraan upang tayo po ay malayo, upang tayo po ay makatakas, upang tayo po ay maligtas mula sa kapahamakang naghihintay sa atin. Kaya ngayon po, mga kaibigan, binibigyan tayo ng malayang pagkakataon ng Diyos upang ito po ay ating tanggapin. Purihin ang ating Panginoon. Sagana ang ibinigay sa atin ng Diyos. Sagana ang kabutihan na ipinaranas sa atin ng ating Panginoon. At ito po ay nananatili hanggang ngayon. Ngayon na tayo ay nasumpungan sa pagsalangsang, hindi pagtupad, hindi paggawa ng nais ng Panginoon, binibigyan tayo ng paraan upang tayo'y manumbalik sa Diyos. Huwag po nating pabayaan tayo ay manatiling malayo bunga ng ating kasalanan.
Huwag po nating pabayaan na tayo itulak palayo ng ating pagkakasala sa Diyos. Kundi, mga minamahal, atin pong pagdesisyonan na tayo po ay muling lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagkilala, pagpapapasok ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga minamahal at mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang magtatapos sa atin pong mga pag-aaral at loobin po ng Diyos na ang atin pong mga napakinggan ay higit na maging pagpapala at biyaya sa bawat isa sa atin. Nawa ang paalaalang ito ng Diyos ay atin pong higit na paunlakan at higit na bigyan ng importansya. At dito po ako magtatapos, mga minamahal at mga kaibigan. Dito po sa aklat ng Isayas, sa Kapitulo 1, ang talata po ay 8. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, Isaiah chapter 1 verse 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Ito, mga kaibigan, ang imbitasyon sa atin ng Diyos. Ito ang imbitasyon na binitawan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Isip ba natin tayo po ay masyadong malayo na sa Panginoon sapagkat ang ating mga nagawa'y malala? Malalang kasalanan, malalang kamalian, na para bang ito yung nagbibigay sa atin, nagdi-describe sa atin, ito na yung pagkakilala sa atin na tayo ay gayon. Mga minamahal at mga kaibigan, huwag pong mangyari. Kundi ito po ay maging paraan upang ating pong lubos na tanggapin ang pagpapaalaala sa atin ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at hindi po niya kalooban na tayo po ay manatiling malayo, na tayo po ay manatiling hiwalay sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan? Magsiparito. Tayo po'y lumapit. Tayo po ay makapag-usap sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama. Patuloy po kami nagpapasalamat sa biyaya at pagpapala na iyo pong ipinaglaan sa amin. Tulungan mo, O Diyos, na ang iyong patnubay at pakikisama ay patuloy na maging karanasan ng aming mga kaibigan sa dakong ito. At loobin mo, Ama, na ang iyong saganang presensya ay patuloy nilang maging karanasan sa buong araw na ito. Ang iyong patnubay, ang iyong kabutihan, ang iyong kahabagan, at ang iyong paglalaan ay iyong pasaganain sa aming mga kaibigan sa dakong ito, O Diyos. Sa kanilang mga paghahanap buhay, paglaanan mo sila ng mabubuting bagay at tulungan mo na ang araw na ito ay maging puno ng pagpapalat biyayang nagmumula sa iyo. Amin pong iniiwan ang iyong kapayapaan at biyaya sa dakong ito, Ama, at amin din pong inaalaala maging ang aming mga kaibigan na iyo pong kinilos upang sila po ay makabahagi sa pagtataguyod sa pangangaral ng iyong mga salita. Tulungan mo na ikaw po ang higit na gumanti at maglaan ng iyong biyaya sa kanilang mga paglalaan ng kanilang mga halaga para po sa iyong banal na gawain. Salamat po, Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya muli, mga minamahal at mga kaibigan, kami po ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon, nakabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At ngayon po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo at muli ay nag-iiwan po ng isang maganda at mapagpalang umaga. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Praise the Lord.